Sa pagtatapos ngang walang tigil na pagulan noong unang bahagi ngang 1998, tinabunan ng putikang tubig ang Ilok Buet sa lalawigan ng Benguet. 2 araw matapos humupa ang baha. Isang tauhan ngang ahensya na nag-iinspeksyon sa mga pilapil ngang ilog ang nakahatak ngang isang itim na travel bag na kalahating nakabaon sa putikan. Ang balat nito ay tuklap-tuklap na at ang kandado ay nananatiling nakasara. Nang rumispaw na ang mapulis at buksan ang bay, sinasabing nanigas sila sa kanilang kinatatayuan nang makita ang laman nito. Sa loob ngang isang pitaka ay naroon ang ID ngang isang babaeng hindi na nakawi. Matapos magbakasyon kasama ang pamilya noong taglagas ng 1995. At sa tabi nito, mayos na nakatupi ang isang kopya ng life insurance policy kung saan ang asawa lamang ang tanging nakapangalan bilang benepisyaryo. Ang insurance ay kinuha, 1 buwan lamang bago sila umalis para magbakasyon, at ang halaga nito ay umaabot sa 20 milyong piso. Ibig sabihin, ang asawang lalaki na lumuluha habang idinedeklarang nawawala ang kanyang mag-ina ay matagal na palang pinlano ang kamatayan ng kanyang asawa. Matapos ang 3 taon, iniluwa rin ngang Ilok Buet ang itinagong piraso ngang katotohanan. Ano nga ba talaga ang nangyari ng araw na iyon? Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng pagkawala ng isang pamilya sa Baguio noong 1995. Bago tayo magsimula, lubos ko pong ikagagalak kung pipindutin ninyo ang subscribe at like button. Kung maaari ay mag-iwan din kayong komento kung saang lugar kayo nanonood upang mabati ko kayo isa-isa. Sisimulan ko na ang kwentong isang nakalimutang record. Oktubre 1995, papalapit na ang lamig ng Vermont sa lungsod ng Baguio. Ang mamgapuno ngang pino ay luntiang-luntian, at tuwing umaga ay bumababa ang manipis na hamok sa paanan ng magabundok. Noong buwan ding iyon, isang pamilya ang sumakay sa isang passenger bus sa Cubao patungong Baguio. Sila ay binubuo ngang asawang lalaki na si Roberto Santos, ang asawang babae na si Maria Oria, at ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Maya. Si Ria ay isang babaeng tubong Pangasinan. Nagpakasal sila ni Roberto noong siya ay 28 anyos matapos silang ipakilala ng isang kakilala, at hanggang sa siya ay 32 anyos, nanirahan sila sa Quezon City. Pumanaw ang magulang ni Ria sa isang aksidente sa sasakyan noong siya ay 25 anyos at mayroon siyang isang kuya ngunit matagal na silang walang komunikasyon. Sa madaling salita, wala nang malalapitan o masasandalan si Ria na sarili niyang pamilya. Naalala ng magkakapitbahay si Ria bilang isang masipag at tahimik na tao. Nakatira sila sa ikalawang palapag ng isang lumang apartment sa Quezon City. Tuwing alas 6 ng umaga, walang palyang gumigising si Ria para ipagandang baon ang asawa. At matapos ihatid si Maya sa kindergarten, nagtatrabaho siya bilang part-timer sa isang maliit na grocery store malapit sa kanila. Pagsapit ng gabi, naghahanda siya ngang paboritong sinigang at mainit na kanin para sa hapunan. Hindi man marang niya ang kanilang pamumuhay, iyon ang naging buhay niya at tahimik siyang nagpakatatag para rito. Sa paningin ng iba, si Roberto ay isang tapat na haligingang tahanan. Mayroon siyang maliit na negosyo bilang interior contractor sa Metro Manila, at kilala siya sa kanilang lugar bilang isang magaling makisama at madaldal na lalaki. Ngunit sa paningin ni Ria, medyo naiba ang kanyang asawa. Madalas idinadahilan ni Roberto ang overtime kaya madaling araw na itong umuwi, at masyadong magastos ito kumpara sa kinikita nito. Kapag naklalabas si Ria ng kwaderno ng budget para maingkat na maktanong, hindi nagbabago ang reaksyon ni Roberto at laging sinasabi, "Ganyan talaga sa negosyo. Hayaan mo na lang ako na ang bahala." Kung ano ang nakatago sa likod ng mga salitang iyon, hanggang sa oras na iyon ay wala pang kamalay-malay si Ria. Unang nabanggit ang tungkol sa bakasyon 15 araw bago sila umalis. Biglang naglabas si Roberto nga tourist brochure ng Baguio sa hapagkainan at nagsalita, "Pumunta tayo minsan sa Baguio. Malaki na rin naman si Maya, ipasyal natin siya sa Bunham Park at Mines View." Medyo nagulat si Ria at napatingin sa asawa. Dahil nitong nakaraang araw ay madalang na itong magsalita sa bahay, naramdaman niyang may pagkahindi natural ang kusa nitong pagaya na magbakasyon. Gayunpaman, tahimik siyang tumango. Naisip niyang sapat na ang makaroon sila oras na magkakasama bilang pamilya matapos ang mahabang panahon. Nang gabing nag-impake si Ria, nakadikit si Maya sa tabi ng kanyang ina, masayang-masaya na parang batang sasama sa field trip. "Ma, pag-dating natin sa Baguio. Makikita ba natin yung mga lumang gamit ng mga igorot sa museum?" Hinaplos ni Ria ang ulo ng anak at sumagot, Makikita natin yan pagpunta natin dun." Sa sandaling iyon,
Mukhang payapa ang lahat, ngunit iyon na ang huling kapayapaan para sa kanya. Si Roberto ay may kilalang panggalan sa pagiging interior contractor sa Quezon City. Madalas siyang nakakakuha nga, mga kontrata para sa interior nga, mga bagong gawang bahay, pati na rin sa maliliit na karinderya at salon sa komunidad. Wala siyang sariling empleyado, at ginagawa niya ang nga proyekto kasama ang matagal na niyang business partner na si Eduardo Reyes. 4 na taong mas matanda si Eduardo kay Roberto, at higit 10 taon na silang makasama sa trabaho. Sa labas, mukhang maayos ang kanilang samahan sa negosyo, ngunit iba ang kwento sa likod nito. Mula noong tagsibol ngang 1994, may isang kliyente na palihim na kinuha si Roberto nang hindi alam ni Eduardo. Isa itong kontrata para sa interior ng 3 sangay ngang isang karaoke chain sa Makati. At ang halaga ng proyekto nun ay umaabot sa 15 milyong piso, na hindi biro ang laki. Hindi natin ni Roberto ang kontratang ito kay Eduardo. Tanging ang pangalan lang negosyo ang ginamit sa papel, ngunit sa personal na bank account ni Roberto pumasok ang buong bayad. Huli na nang malaman ito ni Eduardo matapos ang proyekto. Nakaroon silang ang matinding sigawan at pagtatalo. At mula noon ay nawalan ng ang tiwala si Eduardo kay Roberto. Ngunit hindi tuluyang naputol ang ugnayan nila. Alam ni Eduardo na hindi niya kakayaning tapusin ang mga kasalukuyang proyekto kung wala si Roberto. Ngunit hindi lang ang problema. Nung kalagitnaan ng 1995, kumalat ang tsismis sa kanilang lugar na may kasamang ibang babae. Si Roberto malapit sa isang sikat na mall sa Quezon City. Ang babae ay manager ng isang salon kung saan kumuha si Roberto ng proyekto, at 3 taong mas bata raw ito sa kanya. Nakarating din ang tsismis na ito kay Ria. Hindi direktang kinompronta ni Ria ang kanyang asawa. Sa kanyang diary noong panahong iyon, may maikling nakasulat, "Pakiramdam ko walang magbabago kahit magtanong ako, kaya iisipin ko na lang kung paano palalakihin ng maayos si Maya." Sa malamig na pagtanggap na iyon, makikita kung gaano karaming gabi siyang nagdusa. Sinumang makabasa nito ay madudurok ang puso. Habang nangyayari ito, mas lalong naging gastador si Roberto. Simula nang pumasok ang 1995, bumili siya ng isang second-hand na kotse at umupang isang maliit na espasyo sa gitnang Quezon City na ginawa niyang opisina. Sa pagkakaalala ni Ria, mas lalong humirap ang kanilang pananalapi. May buwan na nahuli ang bayad sa tuition ni Maya sa kindergarten, kaya kumuha si Ria ng dakdak na shift sa grocery upang mapunan ito. Kapag idinadaing niya sa asawa na kinakapos sila, laging iisa ang sagot ni Roberto, "Malapit na akong makakuha ng malaking kontrata." Maayos din ang lahat. Magtiis ka na lang muna ng kaunti. Bago pa man mapagdesisyunan ng bakasyon sa Baguio. Alos simot na ang Glaman NG bank account ni Roberto. Ang relasyon nila ni Eduardo ay hindi na may babalik sa dati. At ang relasyon niya sa manager ng salon ay naging mahirap na ring ipagpatuloy dahil sa iba't ibang rason. Para siyang taong na corner at walang matakbuhan. Ngunit mayroon na siyang inihandang isang tahimik na lagusan para sa kanyang sarili. Isang buwan bago sila magbakasyon, kumuha siya ang life insurance na nakapangalan kay Ria at ito mismo ang lagusang iyon. Maagang-maga en Sabado, Oktubre 14, 1995. Dumairing ang bus mula Cubao Lula ng pamilya ni Roberto sa terminal sa Baguio. Maaliwalas ang langit at malamig ang hangin. Pakababang ang bus, hinatak agad ni Maya ang kamay ng kanyang ina para magpumilit na pumunta sa Mines View Park. Ngumiti ng tipit si Ria at sumunod sa anak. May isang nag-iisang litrato ng pamilya ang natira noong araw na iyon. Kinuha ito sa harap ng Burnham Park. Nakadipa ang mga kamay ni Maya at abot tanga ang ngiti. Habang mahigpit na nakayakap si Ria sa balikat ng anak. Nakatayo si Roberto sa tabi nila, ngunit hindi siya nakatingin ng diretso sa lenteng kamera. Nang kalaunan ay makuha ni Detective Ricardo Mendoza ng Homicide Division ang litrato, itinala niya sa kanyang report na mula pa sa simula ay tila sa ibang lugar nakatingin ang asawa. Bandang 2:00 ng hapon, nag-check-in ang pamilya sa isang transient house o inn sa medyo liblib na bahaging lungsod. Ang inn na ito ay magiging isa sa mga pinakamahalagang lugar para sa investigasyon. Ang nagmamay-ari, isang babaeng nasa edad 60 na si Aling Rosa, ay malinaw na naalala ang sitwasyon ng araw na iyon. Nauna raw umakyat sa kwarto ang mag-ina, habang naiwan si Roberto sa front desk at nagtanong sa kanya,
Saan po ba rito ang maganda at tahimik na daan para mag-drive? Yung walang masyadong tao at maganda ang view. Nang hindi nag-isip ng malalim, itinuro ni Aling Rosa ang kalsada malapit sa Ambuclao Dam pababa sa ilog. Walang kamalay-malay ang sinuman kung anong kahulugan ang dadalhin ng kalsadang iyon. Alas 6 gabi, kumain ang tatlo sa isang lumang karinderya malapit sa inn. Ang tanawing naalala ngang may-ari ng karinderya na si Mang Jose ay medyo naiba sa isang normal na pamilyang nagbabakasyon. Masayang kumakain ng mami ang bata, habang panay ang punas ngang ina sa paligid ng bibig nito. Ngunit ang asawang lalaki ay halos hindi hinawakan ang kanyang kutsara at tinidor at nakatingin lang sa labas ngang bintana. Sinabi ni Mang Jose na buong oras silang kumakain ay walang pamilyar. Nausapan ang naganap at pene ang tingin ng lalaki sa kanyang relo. Nang matapos silang kumain at magbabayat na sana ang asawang babae. Naunang maglabas ng pitaka ang lalaki at pinigilan siya. Ngunit ang kilos na iyon ay masyadong mabilis at hindi natural. Kaya nakaramdam siya ngang pagtataka. Matapos ang alas 8 gabi, wala nang naitalang bakas ng tatlo kahit saan. Walang senyales na bumalik sila sa inn at kinabukasan, nang silipin ni Aling Rosa ang kwarto. Naroon pa rin ang kanilang mga gamit ngunit wala ang mga tao. Isang maliit na stuffed toy na dala ni Maya ang naiwang nakapatong sa kama. Tanging ang itim na travel bag lamang ni Ria ang nawawala. Isang araw pa ang lumipas bago nag-report sa pulisya si Aling Rosa. At sa loob ng isang araw na iyon, nakabalik na si Roberto sa Quezon City. Hapon na ng Oktubre 16 nang magpunta si Roberto sa himpilan ng pulisya sa Quezon City. Inireport niya na nawawala ang kanyang pamilya sa Baguio. Simple lang ang salaysay niya. Matapos kumain, sinabi ngang asawa ko na magpapahangin lang daw sila nga anak namin, pero pagkatapos nun ay wala na silang paramdam. Nakatulog ako kakahintay sa kwarto at pagising ko kinabukasan, wala pa rin sila. Ang pulis na tumanggap ngang ulat ay hindi naginala. Nang tanungin kung nagaway ba silang mag-asawa, yumuko si Roberto at tahimik na sumagot. Medyo nagkainitan po kami bago magbakasyon. Baka po dinalangang asawa ko ang bata sa mga kamag-anak o kakilala niya. Ang report na ginawa ng pulis noon ay hindi man lang umabot sa isang buong pahina ng 4 na papel. Sa dulong ulat, nakasulat ang ganitong konklusyon. Mataas ang posibilidad ng kusang loob. Napaglayas dahil sa away mag-asawa. Mababa ang pangangailangan para sa karagdagang investigasyon. Ang maikling pangungusap na iyon ang naging dahilan upang mabura ang manggabakas ni Ria at Maya sa loob ng mahigit isang dekada. Hindi nagpadala ng mga investigador ang pulisya sa Baguio. Hindi rin inimbestigahan sina Aling Rosa ngang at Mang Jose ngang karinderya. Pagkatapos mag-report, dumiretso si Roberto pauwi. Kinagabihan, isang kapitbahay ang nagsabing nakita niya si Roberto na nagpupunas ang sasakyan sa parking lot ng apartment sa madaling araw. Nagtaka siya kung bakit nahuhugas itong kotse sa ganong kalamig na oras, ngunit nilampasan niya lang ito. 2 araw matapos iyon, may mga saksi ring nakaamoy ngang parang may sinusunog mula sa bakanteng lote sa likod ng apartment. Namo ito ngang ilang kapitbahay, ngunit dahil nagsisimula na ang malamig na panahon at marami na ang nagtitingi-tinging nagtatabingam nga gamit o nagsusunog ngang basura, walang nagabalang alamin kung saan nanggaling ang amoy. May napansin ding kakaiba ang mga taong nakapaligid kay Roberto. Binisita siya ngang kanyang business partner na si Eduardo 2 araw matapos mabalitaan ang nangyari. Dahil makasama sila sa pangalan ng negosyo at posibleng may kasong kriminal, hindi rin mapalagay si Eduardo. Nang makita sila, ganito inilarawan ni Eduardo ang naging aura ni Roberto. Kung sa normal na araw, panay ang paliwanag at gawa ang kwento ang taong yan. Pero ng araw na yon, masyado siyang tahimik at parang walang pakialam. Hindi namumula ang kanyang mga mata. Hindi nanginginig ang mga kamay niya. At kahit panay ang sabi nito na nag-alala siya sa asawa at anak niya, hindi raw iyon maramdaman sa kanyang ekspresyon. Lumipas ang 15 araw, mula nang mayulat na nawawala sila, ngunit walang ginagawang investigasyon ang pulisya. Sa panahong iyon, tahimik na tumawag si Roberto sa kumpanyang insurance, nang sabihin sa kanya na mahirap i-claim agad ang insurance dahil nawawala pa ang asawa. Hindi na siya nagpumilit pa. Parang taong naghihintay ng tamang panahon, bumalik siya sa trabaho na parabang walang nangyari. Naging tahimik ang kalsada sa Quezon City. At unti-unting kumonti ang mga taong nakakaalala sa pangalan ni Ria at Maya araw-araw. Dumating ang teg-init ng 1996. 6 na buwan na ang lumipas mula nang mawala si Ria at Maya.
Ngunit patuloy lang sa pag-ikot ang buhay sa QC na parang walang nangyari. Namumulaklak na ang mga puno sa kalye at nagtatakbuhan ang mga bata. Ang ilaw sa ikalawang palapag ng apartment ay nananatiling bukas. Ngunit hindi na si Ria ang nakatira roon. Siyam na buwan matapos ay report ang pagkawala. Ibinenta ni Roberto an apartment at lumipat sa bandang Alabang. Sa bagong lugar na iyon, walang nakakakilala sa kanya. Nagsimula siya roon bilang isang bagong tao, taong 1997. Nagpakasal muli si Roberto. Ang napangasawa niya ay isang nasa 40 anyos na real estate agent na si Elena. Naging tahimik lang ang kasal, kaunti lang ang mabisita, at natapos ang simpleng salu-salo sa isang maliit na restoran. Ang nakasal sa kanila ay isang pastor ngang simbahan kung saan dati siyang gumawa ngang proyekto. Sa okasyong iyon, nang tanungin ng bisita si Roberto tungkol sa una niyang asawa at anak, ganito ang sinabi niya. Umalis ang asawa ko at tinangay ang anak namin. Tinatanggap ko na lang na ito ang kapalaran ko. Isang bisita ang nakaalala na napakasimple lang ng pagkakasabi niya. Tila naging kakaiba raw na hindi man lang siya pumata ng kahit isang luha at masyado siyang kalmado. Pagkatapos magpakasal muli, kapansin-pansing naging matatag ang negosyo ni Roberto. Gamit ang mga koneksyon ni Elena sa real estate, unti-unti siyang nakakuha ng mga kontrata para sa commercial spaces at noong 1998 narehistro niya ang kanyang negosyo bilang isang corporation at nagkaroon ng 2 empleyado. Matagal na silang nahiwalay ng landas ni Eduardo at mag-isang pinalago ni Roberto ang negosyo niya. Noong unang bahaging 2000, nakabili pa siya ng isang maliit na lote sa labas ng Metro Manila. Sa paningin ng tao, siya ay isang lalaking nagsumikap at nagtagumpay. Wala nang nakbabanggit tungkol sa una niyang asawa. Sa kabilang banda, ang kapatid ni Ria na si Juanito Perez ay nagdusa sa napakahabang panahon sa ibang paraan. Matagal na silang walang komunikasyon at maagang 1990 na nang malaman niyang nawawala ang kanyang kapatid. Nang panahong iyon, nagtatrabaho siya bilang construction worker sa Cebu at nang marinig niya ang balita, lumuwas siya agad pa Maynila. Pero nakalipat na si Roberto. Nagpunta siya sa istasyon ng pulisya. Ngunit iba na ang nakatalagang pulis at ang kaso ay itinabi na sa filing cabinet dahil kinonsidera itong paglayas. Hinanap ni Juanito ang bagong address ni Roberto at pinuntahan ito. Sinalubong siya ni Roberto sa pinto at sinabi, "Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ba't ikaw ang kumuha kay Ria?" Sa kakapalan ng mukhang iyon, naikuyom ni Juanito ang kanyang kamao, pero wala siyang magawa. Sa loob ng 11 taon, mag-isang hinanap ni Juanito ang kanyang kapatid. Naglakat-lakat siya sa buong Baguio, nagpapamigay ng mga litrato sa mga tao at nagbigay ng impormasyon sa mga lokal na pahayagan. Ngunit hindi nakinig ang mundo sa kanya. Nahirap ang kanyang buhay at humina ang kanyang katawan. Habang nangyayari iyon, may bagong kurtina ang bahay ni Roberto at tuwing Pasko o Bagong Taon, nakikita siyang namimili kasama ang kanyang bagong asawa sa mga mall sa Metro Manila. Habang ang kapatid ng biktima ay mag-isang naglalakad sa malamig na hangin sa kalsada ng Baguio, si Roberto ay nakaupo sa harap ng isang mainit at masaganang hapagkainan. Sa panlabas, napaka-stable ng buhay ni Roberto. Mayos ang negosyo at matiwasay ang pagsasama nilang kanyang bagong asawa. Noong unang bahagi ng 2000, sa kanyang bagong bahay sa Alabang, isa siyang ordinaryong middle-aged na lalaki sa paningin ng lahat. Ngunit unti-unting may napapansing kakaiba ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang pinakaunang nakapansin sa pagbabago ay ang asawa niyang si Elena. Pagkalipas ng 2 taon nilang kasal, madalas na siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Pagmulat ni Elena, wala na sa higaan ang asawa niya at madalas itong nakaupo ng mag-isa sa dilim sa sala, umaabot ng 12 ng beses sa isang taon. Kapag tinatanong niya kung nanaginip ba ito ng masama, iisa lang ang sagot ni Roberto, "Wala to. Hindi lang ako makatulog." Pagkasabi noon, dahan-dahan itong iinom ng isang basong tubig bago bumalik sa kwarto. Pero sa pagkakaalala ni Elena, halos hindi na nakatulog muli ang asawa niya. Pagsapit ngang 4:00 madaling araw, tatayo ito at mag-isang upo sa balkonahe para hintayin ang pagsikat ng araw. Kapansin-pansin din ang pagtaas ngang pagkonsumo niya nga alak. Ayon sa mga kakilala niya, bago ang 1965,
Namumula na agad si Roberto makainom lang isa o dalawang tagay. Ngunit nung pumasok ang 2000, naging normal na sa kanya ang umubos ng isang buong botang gin o emperador gabi-gabi. Kapag nalalasing, mas lalo itong tumatahimik at malayo ang tingin. Minsan, sa isang inuman ng kumpanya, narinig ng isang empleyado ang bulong ng lasing na si Roberto. Hindi ako masamang tao. Wala lang akong magawa. Inisip ngang empleyado na baka lasing lang ito kaya pinabayaan niya, ngunit kalaunan ay idineklara niyang tumatak ang masalitang iyon sa kanyang isipan. Taong 2002, isang kakaibang gawain ang napansin kay Roberto. Madalas siyang mag-isa na nagdadrive mula Maynila paakyat sa mga kalsada papuntang Baguio. Kapag tinatanong ni Elena kung saan siya pupunta, ang sagot lang niya ay magdadrive lang daw siya saglit. Pero isa lang kang direksyon na pinupuntahan niya. Ang kalsada, malapit sa Pilapil, ni Ilok, Buet. Ipapark niya ang sasakyan, matagal na titingin sa ilog sa ibaba, at saka uwi naging kakaibang ugali na niya ito. May nakapansin ding mga nangahoy at nangingisda na pabalik-balik ang parehong kotse. Tatayo lang ang driver malapit sa ilog at uwi nang hindi man lang nangingisda. Naramdaman din ang pagbabago sa kanyang trabaho. Bandang 2003, biglang sinabi ni Roberto sa kanyang mga empleyado na hindi na siya tatanggap ng mga proyekto sa Baguio o kalapit na probinsya. Nang tanungin kung bakit, sinabi lang niyang mahirap ang biyahe at hindi niya masyadong gusto ang lugar. Inisip nga mga empleyado na baka nag-inarta lang ang kanilang boss. Ngunit kung babalikan, noong nga panahong iyon ay labis na nairita si Roberto kapag naririnig niya ang salitang Baguio. Kapag may nagkukwento tungkol sa bakasyon sa Baguio, agad niyang iniba ang usapan. At kung may documentary tungkol sa Baguio sa TV, mabilis niyang inililipat ang channel ng walang sabi-sabi. Walang sinuman sa paligid ni Roberto noon ang nakapansin na ang lahat na ito ay nakaturo sa isang partikular na pangalan. Tag-init ng 2007. Isang malaking proyekto sa pag-ayos ng ilog ang nagsimula sa ilog. Buwed sa Benguet. Layunin nitong tanggalin ang malumang damo at taas-taasan ang Pilapil. Ngunit habang hinuhukay ngang bekhu ang putik malapit sa ilog, may nakitang sumabit sa ngipin ng makina ang isa sa mga manggagawa. Akala niya noong una ay butong hayop, ngunit nang lapitan at suriin ito ngang foreman. Nanigas siya sa takot. Daliring ang tao. At nang dahan-dahan nilang hukayin ang paligid, marami pang lumabas. Bungo, tadiyang, buto sa hita, at isang piraso ngang maliit na sapatos ng bata. Sa tabi ng gabutong matanda ay may gabutong ang isang bata. Inabot ng 3 linggo bago lumabas ang resulta ng forensics ng NBI. Ang konklusyon, ito ay labi ngang isang babaeng nasa 4 na gulang at isang batang tinatayang nasa 5 hanggang 9 na taong gulang. Ang tinatayang oras ngang kamatayan ay nasa kalagitnaan hanggang katapusan ng 1990 at malinaw na may bakas ngang matinding pagkabali sa likod ng bungo ngang matanda, sanhingang pagampas ngang isang matigas na bagay. Isa itong pagpatay. Napunta ang kasong ito sa Homicide Division ng pulisya at ang inspector na humawak nito ay si Inspector Antonio Tony Villanueva. Si Inspector Tony ay isang pulis na nasa early 40 at 6 na buwan pa lang sa pwesto. Nang una niyang matanggap ang ulat, sinasabing hindi siya makapagsalita. Ang katotohanang may 2 tao na inilibing sa isang lugar. At ang maliit at lumang hairpin na natakpuan sa tabing sapatos ng bata ang nagpatindik sa kanyang kutob. Hindi ito ordinaryong insidente. Agad niyang ipinahanap ang lahat ng rekord ng mga nawawalang tao sa Baguio at kalapitbayan sa loob ng huling 10 taon. Umabot sa higit 20 pahina ang mga dokumento. Mula sa tumpo na iyon, nahanap ni Inspector Tony ang report mula Quezon City tungkol sa pagkawala ng maginang sina Ria at Maya noong Oktubre 1955. Sobrang gulong ang ulat. Idineklara agad ng pulis na humawak nito na kusang loop na paglayas iyon dahil sa pag-away at ni minsan ay hindi nagsagawa ng investigasyon sa pinangyarihan sa Baguio. Hindi rin formal na inimbestigahan ang may-ari ng in-et ng karinderya. Sinabi ni Inspector Tony na habang binabasa niya ang ulat, tumataas ang balahibo niya. Tinapos ang pulisya ang isyu sa buhay at kamatayan ng 2 tao base lamang sa salaysay ng asawang lalaki. Agad na humingi si Inspector Tony ng DNA test para sa mga buto, habang sinasaliksik ang pamilya ni Ria. Nang malaman niyang buhay pa ang kapatid na si Juanito,
Siya mismo ang nahanap hanggang sa matakpuan niya ito sa isang maliit na kwarto sa Cebu. Pagbukas ni Juanito ng pinto, nang makita niya ang mukha ng pulis, nawalan siyang lakas at napabaksak na lang habang umiyak. 12 taon. Sa loob ngang 11 taon, walang naniwala sa kanya. At ngayon ay mismong ang investigador na ang dumating. Kumuhang dugo si Inspector Tony kay Juanito para itugma ang DNA at lumabas ang resulta makalipas ang 2 linggo. Ang mabutong natakpuan sa ilog, buwet ay kay Ria. Kinabukasan matapos lumabas ang DNA result, bumiyahe si Inspector Tony papuntang Maynila. Hindi mahirap hanapin ang kasalukuyang address ni Roberto. Mayroon pa rin siyang negosyo sa Muntinlupa at aktibo ang business permit niya. Imbes na ipatawag agad si Roberto, nagdesisyon si Inspector Tony na kausapin muna ng isa-isa ang mga taong nakapaligid sa kanya. Base sa kanyang karanasan, kapag lumang kaso, ang paglapit agad sa suspek ay magbibigay lang dito ng pagkakataong magtago nga ebidensya. Ang unang pinuntahan niya ay si Eduardo Reyes, ang dating business partner. Huminto na si Eduardo sa panggong kontrata at mayroon na lang maliit na hardware sa labas ng Maynila. Nang mabanggit ni Inspector Tony ang kaso ni Ria kay Eduardo na ngayon ay 60 anyos na, matagal itong nakatingin sa sahig ng hardware. Pagkatapos ay mahinahon at mabagal itong nagsalita. Sa totoo lang, matagal ko nang kutob na may mali. Pero ano bang pwede kong sabihin kung wala naman akong alam? Ang naalala ni Eduardo kay Roberto noong Oktubre 1995 ay kakaiba. Matapos nitong manggaling sa Baguio, nakita ni Eduardo sa likod ng sasakyan ni Roberto ang isang pala na punong makapal na putik. Hindi raw iyon ang palang ginagamit nila sa construction, kundi iyong uri na mahaba at manipis ang dulo. Nang tanungin ni Eduardo kung para saan iyon, saglit daw na natigilan si Roberto, pilit na ngumiti, at sinabi, "Napulot ko sa tabi ng ilog." Hayaan mo na. Naramdaman ni Eduardo na may mali ron, pero binalewala niya ito. Sobrang labo na kasing ang relasyon nila noon. Ngunit ang tagpong iyon ay nanatili sa isipan niya sa loob ng mahigit 12 taon. Ang pangalawang pinuntahan ng pulisya ay malapit sa lumang apartment ni Roberto sa Quezon City noong 1995. Luma na ang lugar, ngunit marami sa mga kapitbahay ay naroon pa rin. Isa sa kanila, ang 60 anyos na si Aling Carmen, ang nagbigay ng pinakamabigat na pahayag. Si Aling Carmen ay naging kapitbahay ni Ria sa loob ng halos 5 taon. Matagal siyang nag-alangan sa harap ni Inspector Tony, ngunit sa huli ay nagsalita rin siya. Sa totoo lang, may nakita ako noon. Hindi ko lang masabi-sabi, ito ang kanyang salaysay. Madaling araw ng Oktubre 15, 1995. Ibig sabihin, bandang 2:00 ng madaling araw isang araw matapos mawala ang pamilya sa Baguio. Nagising siya para umihi. Nang silipin niya ang parking lot mula sa bintana, nakita niya si Roberto na mag-isang nagbukas ng trunk ng kotse at may inilabas mula rito. 2 malalaking itim na garbage bag daw ito at mukhang mabigat. Hinitak niya ito papunta sa bakanteng lote sa likod ng apartment at nawala. Makalipas ang 30 minuto, bumalik siyang walang dala. Kinuwento ito ni Aling Carmen sa asawa niya. Pero sinabi lang nito na baka nagtapon lang ng basura. Nang pumutok ang balitang nawawala si Ria, kinilabutan ng matindi si Aling Carmen. Pero wala siyang masabi, takot siya kay Roberto, at naisip niyang baka naman hindi. Naisip ko na baka ako pa ang mapasama, at pagbintangang naninira, kaya nanahimik na lang ako. Inabot ng buong 12 taon bago siya tuluyang nakapagsalita. Nang gabing iyon, sa loob ng sasakyan pabalik ng probinsya, isinulat ni Inspector Tony sa kanyang notebook ang maikling salita. Pala, itim na plastic, 2:00 ng madaling araw, Ilog Buwed. Nakaturo ang lahat, nege piraso sa isang direksyon. Ang tanging natitira na lang ay ang harapin ang taong nakatayo sa dulong direksyong iyon. Unang bahaging Setyembre 2007. Nang ipatawag ni Inspector Tony si Roberto sa interrogation room ng pulisya, bilang person of interest, matapos tawagan, saklit na nanahimik si Roberto at maikling sumagot. Si Po. Eksakto siyang dumating sa itinakdang oras. Nakasuot siyang ang plansadong polo, at mayos ang pagkakasuklaing kanyang buhok. Si Roberto na nasamit, 50s na ay medyo tumaba, at malalim na ang makulubot sa mukha, ngunit nananatiling kalmado ang kanyang mamata. Ang pagiging kalmado niyang iyon ang lalong nakpainit sa dugo ni Inspector Tony. Inabot ng mahigit 2 oras ang unang bahagi ng interogasyon.
Hindi agad binanggit ni Inspector Tony ang tungkol sa mga buto. Tinanong niya muna kung ano ang mga nangyari nung bakasyon ng 1995, ang ginawa nila sa Baguio, at ang sitwasyon nung siya ay nag-report. Sumagot si Roberto na halos walang pinakaiba sa salaysay niya 12 taon na ang nakakaraan. Parang taong matagal nang nahanda, walang anumang pag-alinlangan sa kanyang pagsasalita. Habang nakukunwaring nagsusulat ng notes, marahang nagtanong si Inspector Tony ng panibago. Noong madaling araw matapos kayong bumalik mula Baguio, may naalala ba kayong kinuha mula sa trunk ng kotse niyo sa parking lot? Sa sandaling iyon, bahagyang nanginik ang daliri ni Roberto. Hindi ito pinalampas ni Inspector Tony. Saglit na yumuko si Roberto at sinabing, "Hindi ko po alam. Matagal na po yung kayawala na akong naalala." Doon na dahan-dahang inilabas ni Inspector Tony ang isang envelope at ipinatong sa lamesa. Sa loob nito ay naroon ang resulta ng DNA test, ang salaysay ni Aling Carmen, ang statement ni Eduardo, at ang litrato ng itim na travel bag na nakuha sa Ilog Buwed. Natigilan si Roberto nang makita niya ang litrato ng bag. 5 segundo, 10 segundo, nanigas siya sa kinaupuan niya. Tahimik na nagsalita si Inspector Tony. Natakpuan sa Ilog Buwed ang nabuto ni Ria. Kumpirmado na ang DNA. Kasama niya si Maya. Matapos marinig ang mga salitang iyon, matagal na hindi nakapagsalita si Roberto. Tumingin siya sa labas ng bintana at huminga ng malalim. Sa kaniya dahan-dahang ipinatong ang 2 kamay sa lamesa at binuka ang bibig. Nakakagulat na sobrang hina ang boses niya. "Ako po ang gumawa." Ito ang katotohanang inamin niya. Isang araw bago ang bakasyon, aksidenteng nakita ni Ria ang bank statement ni Roberto. May nakitang nawawalang milyon-milyon sa hindi malamang dahilan, kaya nagtanong si Ria. Pinalampas iyon ni Roberto ng oras na iyon. Ngunit natakot siyang kapag patuloy na nag-imbestiga si Ria, mabubunya pati ang plano niya sa insurance. Sagat na ang utang niya sa credit card at sa mga sindikato ng 5,6 at ang 20 milyong pisong life insurance ang tanging lagusan para makatakas siya. Ang daan malapit sa Pilapil sa Benguet ay matagal na niyang inalam sa may-ari ng inn ng gabing iyon. Habang tulog ang bata, isinakay niya si Ria patungo sa ilog, at doon ay hinampas niya ito sa ulo ang isang bakal na tubo na nakahanda na sa kotse. Nagising si Maya sa ingay, tinangkang bumabang sa sayan, ngunit nahulog sa matarik na bahagi ng ilog. Inilibing ni Roberto ang 2 sa butas na inihanda na niya noong una pa man, at saka umuwi ngang Maynila para sa 20 milyong piso, at para makatakas sa mga nagpapautang ng 5,6, inilibing niya ang kanyang asawa at anak sa isang lupa. Pagkatapos ngang pag-amin, matagal na tinitigan ni Inspector Tony ang written confession. Parang napakawalang buhay ngam. Nga salitang nakasulat sa papel. 20 milyong piso. Utang. 5,6. Sa likod ng mga salitang iyon nakabaon ang pangalan ni Ria at Maya. Setyembre 2007, kinasuhan at inaresto si Roberto sa salang pagpatay. Nilagyan ng police line ang opisina niya sa Muntinlupa at nang mismong araw ng pag-aresto, inimpakeng ang bagong asawang si Elena ang kanyang nagamit at umuwi sa kanyang pamilya. Iyon ang sandaling naharap niya ang totoong mukhang lalaking kasama niya sa loob ng 12 taon. Kalaunan, may isang maikling pahayag na iniwan si Elena sa mga mamahayag. Lagi kong naisip noon kung ano ba ang napapanaginipan niya. Hindi ko na sana dapat inalampak kung ano yon. Nagsimula ang paglilitis noong sumunod na tag-init. Kinasuhan ng piskalya si Roberto ng pagpatay at pagtatago ng ebidensya, at humingi ng parusang reclusion perpetua o panghabang buhay na pagkakakulong. Sa kalagitnaan nga paglilitis, sinubukan ni Roberto na bawin ang ilan sa kanyang unang testimonya. Iginigiit niya na hindi niya sinasadya ang pagkamatay ni Maya. Ngunit pinabulaanan ito ngang forensic re-examination. Ang kinalabasan ngang basag sa bungong bata ay hindi may papaliwanag ng simpleng pagkahulog lamang. Matapos ang closing arguments, at makalipas ang halos isang buwang paglilitis, hinatulan ng huwes si Roberto ng reclusion perpetua. Nakasaad sa desisyon ng korte ang malinyang ito. Kinuha ng akusado ang buhaing kanyang asawa at anak na nagtiwala at sumunod sa kanya, para lamang sa pinansyal na interes. Namuhay siya ng normal at walang bahid ng konsensya sa loob kam higit 12 taon. Walang espasyo para sa kapatawaran sa akusadong ito. Nang ibaba ang hatol, nakaupo sa sulok si Juanito. Nakapikit buong oras habang binabasa ang desisyon. Nang matapos ito, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala nang luhang lumabas. Ayon sa isang reporter na nasa loob ng korte noong araw na iyon,
Iyon daw ang mukhang isang taong labis na umiyak ng napakahabang panahon kaya wala na itong may luha pa. Inilaga ang mga labi ni Ria at Maya nung huling bahagi ng 2007 sa isang maliit na kolumbarium sa Bulacan na inihanda ni Juanito. Naging simple lamang ang seremonya. Dumalo sina Juanito, Inspector Tony, at ang dating kapitbahay na si Aling Carmen. Sa harap ng puntot, may inilagay na mga puting bulaklak, at sa tabi nito ay nakatayo ang isang stuffed toy na katulad ng naiwan ni Maya sa kama sa Baguio. Si Juanito mismo ang nahanap at bumili nito. Matagal siyang nakatayo sa harap ng puntot ng walang sinasabi. Hanggang sa nagbitiw siyang ang isang pangungusap. Pasensya na, Ria, nahuli ako. Ang ilog buweday patuloy. Sa pagagos ng walang pinagbago. Sa ibabaw ng pilapil. Sumasayaw sa hangin ang mga bagong tanim na talahib. At pagdating ng taginit ay namumukatkat ang mga bulaklak na hindi man lang alam ang mga nangyari. Ang ilog na iyon na tila walang naalala. Ang siya palang may pinakamahabang memorya. Niyakap nito ang katotohanan habang patuloy sa pag-agos sa loop nga 12 taon hanggang sa dumating ang araw na pagkatapos ng isang bagyo ay iniluwa niya ito sa mundo. May isang taong tinumbasan ngang para ang buhay ng iba. May isang taong naniwalang perpekto ang kanyang kalkulasyon. Ngunit walang katotohanan ang maaring mabura ng tuluyan sa mundong ito. Naalala ito ngang tubig sa ilog. Naalala ito ngang lupa. At naalala ito ng galuha ngang isang kapatid na nagtiis sa loob ng 12 taon. Umaasa ako na hindi na kailanman muling makakalimutan ang pangalan ni Ria at Maya, at dito ko natatapusin ang kwento sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng sumama hanggang sa dulo ng kwentong ito.